Hindi ko pa naaayos, naka-live na tayo agad. Paano ba ito? Hindi ko naayos, no? But anyway, ito po ang balita ngayon, araw na ito. Naka-set up na po yung stage, no? Pero bago natin ibalita itong tungkol sa rally, okay? Inaantay na lang natin yung reinforcement. Ayan, sarado na po. So sa mga taga Davao, wag na po kayo dadaan sa area na ito dahil sarado na po. Ako ay advise doon sa mga pupunta ay pumunta na kayo kasi sinisimula ng harangan ng mga pulis. Ngayon po ay kasalukuyang nagkakaroon ng praise and worship, prayer ang mga taga KOJC. Ito po ang kalagayan ngayon. Alam natin na ilang araw na sila dito at hindi nila mahanap si Pastor Kibuloy. At sadyang hindi nila mahahanap dahil ay wala talaga si Pastor Kibuloy dito. At plano nila manggulo. Ito po ay galing sa pamunuan ng KOJC na i-report namin nang sa ganong ma-preempt. Baka kasi meron na namang iba po na gustong siraan kami at sasabihin ay hindi dapat sinasabi yung plano. Ito po ay galing muli sa pumunuan ng KOJC. Uulitin ko po, this news comes from the leadership of KOJC. Okay? This report is from KOJC leaders. Pasasabugin po nila ang isang area ng school, yung Jose Maria College, dito sa loob ng KOJC compound. Okay, galing po ito mismo sa kanila. Pinapa-live sa amin nang sa ma-preempt sila. Ikalat nyo po kasi naniniwala daw si Torre at Marbil na may tunnel sa loob ng eskwelahan at kailangan nilang pasabugin. Kung may tunnel doon, okay, at nandoon si Pastor Kibuloy, patay na yon. Paano siya makakahinga ron? Di ba? So, kung talagang may tunnel doon, hanapin ninyo yung pinto, paano nakakapasok. Gamitan nyo ng utak. Di ba mga pulis, kayo ay may mga training? Gamitin niyo yung utak nyo. Paano nakapunta si pastor doon? So normal, may pinto. Hindi nyo na kailangan pasabugin. Di ba? Pero sa katunayan, wala pong tunnel dito. Ito po ay para i-save lang ni Marbil at Torre yung kahihiyan nila. They cannot accept and they cannot report to Marcos that they are a failure. Yun po ang katotohanan yon. They are a failure. Yun po ang problema sa pagka ang tao ay failure, desperadong gumawa ng kahit mali, basta lang ma-save nila ang kanilang pagmumuka. Paano? Halimbawa, paano kung andun si pastor? O di huliin nyo. Ngayon, paano kung wala dun si pastor? Pinasabog nyo yung isang part ng school. Sinong mananagot? Di ba? May kailangang managot dun. Tama po ba o tamang-tama? Ngayon, paano kung wala dun Marbil at Torre? Kayo ba ay handang bumaba at humingi ng paumanhin sa KOJC? Alam niyo po kung bakit may warrant of arrest? Bakit kailangan ang warrant of arrest? Paliwanag lang po natin konti, bagamat tayo hindi abogado. Bakit kailangan ng warrant of arrest at hindi na lang hulihin? Para proteksyonan ikaw, ako, tayo mga mamamayan, tayo mga Pilipino sa gagamiting pang-abuso ng mga kapulisan o ng mga kasunduluhan ang panghuhuli. Sa madaling salita, para ito ay hindi nila magawang harassment. And that is exactly ang ginagawa nitong si Marbil at si Torre. Specifically si Torre, ang gusto na lang nito,
ay mangharas. Hinanap na nila dito si pastor. Ilang araw na sila dito. Hindi pa rin nila nakikita si pastor. Gusto nilang pasabugin tong area na to. Gusto nilang pasabugin tong area na to. Gusto nilang pasabugin tong area na to. Ito ba ay paghahanap pa kay pastor? O ito ay just harassment? Alam ko, kahit yung mga pulis, nakakausap nila. Gusto na magsiuwi. Kaya lang, sila yung mga mabababang pwesto, hindi na sila makasagot dahil mawawalan sila ng trabaho. Wala pang utos ang kanilang amo na umuwi. Naiintindihan po ba natin? This is just pure harassment. Kaya po nagkaroon ng batas sa Pilipinas, kaya yung ibang kalayaan ng Pilipino ay inaalay nila sa batas is for the protection ng bawat isa. Kaya may warrant of arrest. Ito ay para hindi maabuso ang bawat isa at gamitin ng mga pulis ang panghaharas. Pero ganito po ang ginagawa ng mga pulis. Hindi na para talaga hanapin si pastor. Hindi naman po sila naghahanap eh. Tingnan nyo yung mga pulis. Walang naghahanap ngayon. Andi dito sila sa rally. Anong focus nila? Lumayas daw dito kasi i-disperse. Dahil nakakaabala daw sa trapiko. Teka muna. Mga dayo kayo dito. Tore, dayo ka dito. Pare-parehas tayong dayo dito. Huwag po nating kakalimutan, nagbigay ng permit si Mayor Baste na mag-rally dito. Uulitin ko po yung mayor po ang nagbigay ng permit. Kaya itong rallying gaganapin ngayon, legal. Huwag niyong i-excuse. Kasi itong mga pulis sinasabi, sila ay may warrant of arrest. Kaya pinaalis yung rally. Anong koneksyon? Di ba yun ay kahinaan ng utak nitong si Torre? Di ba ito ay kahinaan ng utak sa mga pulis? O edi sinerve nyo na nga yung warrant. Naghahanap kayo. Nandoon kayo sa loob ng compound ng KOJC. Hindi na namin kayo maawat. And then so be it. Maghanap kayo. Pero karapatan namin mag-rally. Bakit? May permit to kay Mayor Baste eh. Mayor ka ba, Torre? Dayo ka lang dito sa Davao City. Ang purpose mo dito, kaya ka nandito sa Davao City, ay para hulihin si Pastor Kibuloy. Yan ang purpose mo dito. Hindi ang purpose mo dito sa Davao City ay maghari-harian. Kahit i-disperse mo rito, pag binigyan ng permit ni Mayor Baste sa ibang lugar ng Davao na sila ay pwedeng mag-rally, wala kang magagawa. Torre. Ang silbi mo lang ay hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi mo pa mahuli. E di anong silbi mo? Wala ka ng silbi. Tama po ba o tamang-tama? Tama, sabi nila, they trash the compound. Tama nga eh. Isipin nyo, itong mga kapulisan, binababoy. Binaboy itong lugar na to. Alam nyo kung bakit nakalipat tayo ng pwesto nakakasakit sa amin. Kasi ilang balik na po kami dito sa KOJC. At saglit po napakaayos. Napakalinis ng lugar na ito. Napakaayos. Napaka-systematic nila, inalagaan nila yung lugar, binaboy nyo lang. Bakit? Hindi para hanapin si pastor. Para harasin ang mga kaibigan ng Duterte kasi hindi nyo kaya sa eleksyon ang mga Duterte. Kasi hindi nyo kaya sa pagmamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Hindi kayo tumataas sa rating. Binabanatan nyo yung mga nakakatulong sa mga Duterte katulad ni Pastor Kibuloy dahil matindi pong kaibigan ni Pastor Kibuloy si PRRD, dahil matindi pong supporter ni PRRD si Pastor Kibuloy. Yan ang katotohanan.
Kaya nga freeze nyo yung account eh, wag na tayong magbiruan. Wag tayong magbiruan, ha? Alam namin kung bakit yung freeze ang account ni Pastor Kibuloy. Ito ay dahil kayo'y naniniwala na ito'y may kaugnayan sa mga Duterte. Wag na tayong maglokohan. Talagang tatanggalan nyo, pipilayan nyo ang mga Duterte. Pero kailangan mambabuyin ang religious compound dahil hindi nyo kaya ng mano-mano ang mga Duterte. Tatandaan nyo mga kapulisan. Kaya malaki ang sahod nyo ngayon ay dahil sa mga Duterte. Kayong mga pulis, especially yung mga Davao Police, alam nyo kung paano inayos ng Duterte ang Davao. Huwag niyong babuyin dahil kayo ay duwag mawalan ng trabaho, dahil kayo ay duwag na sagutin si Torre. Torre, mali ang ginagawa nyo. Yung haba ng baril ninyo, ilagay nyo sa tamang lugar. Yung tapang ninyo, ilagay nyo sa tamang lugar. Ang tapang ay wala sa barilan. Ang tapang ay wala sa suntukan. Ang tapang ay nasa paninindigan. Mga lintik kayo. Uulitin ko, ang tapang wala sa barilan. Ang tapang ay wala sa pananakit ng ibang tao. Ang tapang ay inilalagay sa paninindigan. Lintik kayo, Secretary Abalos. Sabi nyo, aayusin nyo to, asan ang pananindigan nyo? Ang tapang ay nasa paninindigan ninyo. Panindigan ninyo ang asawa ninyo, huwag kayo magloko. Yan ang tapang. Tapang panindigan ng mga asawa. Mga pistiho kayo. Emil Salino TV, shout out. Huwag niyong lokohin ang mga asawa ninyo. Ay, naku, baka anong masabi ko dito. Ayoko mapunta po sa chismis. Pero alam namin ang totoo nyo. Hindi po pwede na pasasabugin ninyo isa-isang parte ng KOJC dahil sa kakahanap kay pastor. Pulis, hindi ba kayo nag-aaral ng batas? Ano ang connection ng paghahanap nyo kay pastor at galit kayo sa rally? Diba? Uulitin ko, legal tong rally na ito. May permit ni Mayor Baste. Ito po ang sitwasyon, ikakwento ko lang po sa inyo, ha? Etong lugar na ito, etong gate na ito, ay kailangang ma-handle ng KOJC. Kasi dito po nakakalabas-pasok. Ito po, makikita nyo may mga tubig. Dito po napapasok ang pagkain. Kasi kinut off na po ng mga pulis ang pagpasok ng pagkain. Talagang gugutumin. Sa katunayan, etong area namin dito, wala ng kuryente, generator na po. Sa katunayan, itong area namin ngayon ay wala ng tubig. Bakit? Sakop po, bantay na po ng mga pulis at ayaw pabuksan yung tangke ng part na ito ng compound ng KOJC. Kaya itong aming tinutuluyan ay kami ngayon ay walang tubig. Naghahakot lang sa baba. Naghahakot sa waxis. Dahil yung tangke na yan nakikita nyo, yan po ay hindi pa po sakop ng pulis. At wala silang planong sakupin yan kasi yan ay public. So alam nilang makakasuhan sila. Ang binantayan po nila is yung tangke. Ganyan po ang style ng mga pulis. Plano kaming gutuman. Sa katunayan wala ngang kuryente. Generator. Plano nilang ikatag supply ng tubig, kuryente, pagkain. Kaya po wala kaming tubig. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo na importance na itong gate na ito, ma-maintain ang control. Naaalala nyo kagabi, diyan po nagkagulo. Bakit? Kasi pinilit pumasok ng mga pulis. Ayan po may harang. Kaya mapapansin nyo, nakabantay ang mga taga KOJC dyan.
para hindi makalapit ang pulis. Kagabi po, lumapit ang pulis kaya nagkagulo. Kasi itong gate na ito ay hindi ibibigay ng KOJC. Bakit kanyo? May rally po ngayon eh. Pag napasok to ng pulis, o-occupy nila yung stage ng mga pulis, hindi matutuloy yung rally. Nauunawaan nyo po ang sitwasyon ngayon. Kaya doon sa part doon, makikita nyo, yung party dyan, yan ang sakop ng pulis. Binabantayan po yan ng mga taga-KOJC. Habang sila ay nananalangin, binabantayan ng mga taga-KOJC yan. Sila ay nakabilad sa araw. Yung area po na yan ay sakop din ng pulis. Binabantayan kasi kung papasukin yan, at sinabi kanina ay papasukin nila, i-disperse nila. Nagpapaalala lang po ako sa inyo, hindi po kayo hari. Meron po tayong batas, meron pong permit ang mga taga-KOJC na mag-rally dito. Pinayagan ni Mayor Baste, pinayagan ng pamunuan ng Davao City. Huwag kayong diktator. Gumalaw kayo. Sabi ng amo mong si Marcos, Marcos, panindigan mo. Ang batas ay batas. Kung gusto nyo hanapin si Pastor sa Kibuloy sa loob, hanapin ninyo. Wala na nga kami sa loob eh. Nandito na nga mga taga-KOJC sa labas. Sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Ayaw nyo kami sa loob, lumabas kami. Ngayon nasa labas kami, ayaw nyo na naman. Saan nyo kami gustong dalahin? Kaya yan po, tandaan po natin, pag matapos to at makuha po natin ang tagumpay, ako po ay talaga magpapasalamat araw-araw sa mga taga-KOJC. Dahil nag-spark ang rally, nag-spark ang tagumpay, dahil sa pagsasakripisyo, dahil sa namatayan, dahil sa mga nasaktan ng mga taga-KOJC. Lahat po itong nakikita nyo gamit ng KOJC. Hindi po yan property ng Davao City. Lahat po yan. Simula sa speaker, simula sa tubig, simula sa traktora, simula sa stage, property ng KOJC. Yang mga tao dyan ay sakripisyo ng mga miyembro ng mga taga-KOJC. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya inaantay na lang namin ang inyong reinforcement. Mapapagod at mapapagod din ang KOJC. Diba? Tulungan na po natin. Huwag kayong ibang tao dyan, saka na lang kayo lalabas dito pagtapos na ang laban, tapos magbibida-bida kayo. Tulungan na po natin, bilad na sa init ang mga taga-KOJC. O, ayan po yung binabantayan nila. Ulitin ko, hindi pwedeng makapasok ang pulis dyan dahil gagamitin po yung stage na yan. Diyan po magsasalita ang ating mga guest speaker. Yang truck na yan, sa KOJC po yan. Ha? Ayan, tingnan nyo yung may hawak na flag doon, bilad na sa init, nagpapalaban. Ang init po rito. Papakita ko ngayon yung isang area. Ito po yung isang area. Bantay po ito ng mga taga-KOJC. Ayan. Bantay po yan. Bakit? Tingnan nyo. Sa part na ito, may mga pulis. Pag pumasok yung mga pulis na yan, magkakagulo. Last night, dito sa area na yan, nagkagulo. Bakit? Pinilit ng mga pulis pumasok. Tandaan po natin ha, this is not about KOJC anymore. Kasi ito po yung gate eh. Ang taga-KOJC nagsasacrifice, itaya ang kanilang buhay para sila ay hindi makalusot at mat-control tong gate. Ang compound po ng KOJC andon, pinamumunuan na, sakop ng mga pulis. So kung sakupin man to ng mga pulis, ito po ay hindi na lang patungkol sa KOJC. Ito ay patungkol na sa rally. Unawaan nyo ang sakripisyong ginagawa ng KOJC. Ayan, binabantayan yan. Kasi doon, may mga pulis. Kaya nga hinarang itong traktora na yan. Ulitin ko, lahat yan property ng KOJC. Kaya po gusto nilang sakupin to eh. Alam nila yung yaman ng KOJC. Yung ilaw na yan, lahat yan. Nakikita nyo yung ilaw na yan. Yan, yung mga truck na yan. Yan lahat ay sa KOJC, hindi po yan sa Davao. Yung truck na yan,
Kaya alam nila ang yaman ng KOJC. Alam nila ang KOJC ay may pagkakaisa. Oh, hindi nila papayagan. Tingnan mo, may nagbabantay dyan. Nakikita nyo yung may nakaharang na plywood. Binabantayan yan. Hindi niya pa, itataya niya buhay niya, hindi niya palulusutin yung mga pulis dyan. Makalusot man kayo, patay o patay na sila. Hindi nila ibibigay itong gate na ito. Oh, ito po yung mga tubig na dinideliver. 'Di ba? Lahat po 'yan sakripisyo ng KOJC, ng SMNI. Naunawaan natin ang sitwasyon ngayon. Hinayaan na nga nila yung loob eh. Hindi na nga pinababantayan sa amin yung loob eh. Ang bantayan na lang namin ito. Para ano? Para mamaya, pagdating ng reinforcement, mamayang alas 5, matuloy ang rally. Nakita nyo po yung sakripisyo? Kaya sana yung ibang pamunuan, yung may capacity, pumunta na kayo dito. Tumulong na po kayo. Kasi siyempre, mapapagod at mapapagod din itong mga ito eh. Bababa din ang moral. Sana po tayo, lalo na mga OFW, pakita natin. Dahil kailangan nila ang moral. Ay ano, kita nyo yung truck, ito meron dito. Pero napasok na po ito ng pulis eh. But meron pa ring truck doon. Hinarangan po yan para hindi nila maipasok ang kanilang mga truck. Alam mo, nakakausap nga nila ng mga kasamahan ko yung mga pulis. Gusto na daw umuwi. Namimiss na nila yung pamilya nila. Pagod na daw sila. Eh di umuwi kayo. Mahina ba utak ninyo? Mawawalan daw silang trabaho. Ang daming trabaho. Di ba? At sigurado naman, pag upo ni BP Sara, makakabalik kayo. Di ba? Ayan yung mga pulis, oh. Kita ba nyo? Ayan, oh. Hindi kayo lulusot dyan. Dahil magkakagulo-gulo sila. Ayan. So ito po kaya nga po dito na kami fina-focus eh. Hindi na nga kay OJC ang usapan dito. Ang usapan dito, itong gate na ito. Para sa proteksyon ng mga speakers. Kasi itong area namin, pag may dumating na speakers, dito sila pupunta. Oh, tapos pag-i-speech sila dyan sa stage na yan. Nakabarikada rito kanina. Meron. Sabi dito, manahimik ka. Wag niyong burain. Manahimik ka sa kakadakdak mo, isuko yun ang wanted na pastor nyo, kaya ang mga nagpapagulo sa lugar. Alam mo, hindi ko na i-explain sa inyo. Hindi nyo kayang intindihin. Ang alam nyo lang intindihin, Marcos pa rin. So, kung yan lang ang sakop ng utak mo, wala akong magagawa. Pa-drug test nyo na si Bongbong. O yan, ginagalit nyo si Boss Dada. Yung mga tapang-tapangan dyan, ha? Pa-drug test nyo na. Pa-drug test nyo na, sabi ni Boss Dada. Para tapos. Ilalabas na namin si Pastor pag pina-drug test nyo na. Tama, magandang deal yun. Ilalabas si Pastor pag pina-drug test nyo si Marcos. Good deal, Tore? Good deal. Di ba? Good deal. Kasi bakit? Dapat naman talaga ang presidente hindi adik. Ginagalit nyo si Boss Dada bawal kay Boss Dada yung tapang-tapangan. Sige. Sabi dito, coach, susuko daw si Pastor pag naging 20 ang bigas. Mas malabo yun. Mas malabo maging 20 ang bigas. Yan ang isigaw natin, drug test muna, di ba?
O, pero hindi. Eto tanong ko sa'yo, Tore. Ikaw ba may-ari ng Davao City? Eh, salta ka lang dito eh. Parehas tayong salta lang dito. Oh, may karapatan. May karapatan mag-rally ang mga taga Davao. Eh, sino ka para magdesisyon na bawal ang rally dito? Nagkukos ng traffic? Loko-loko. Ilang araw nyo ngang hinarangan tong kalye. Hindi nyo naisip ang traffic. Ngayon yung mga pupunta rito, binarahan nyo para wag makarating dito. Kaliwat ka na ng checkpoint bago makarating ng Davao. Bakit? Naduduwag kayo. Naduduwag kayo dahil hindi mo kayang i-report kila Bangag na ikaw ay failure sa inutos niya. O, paano mo makukuha ang promotion inaantay mo? Kahapon. Kaya ako kaya hindi ako nakatulog. Agad-agad. Patulog pa lang ako, napabalikwas ako. Bakit? Kasi dinig namin nag-worship dito. Biglang nagpatunog tong mga pulis. Bastos talaga, naghagis ng tear gas. Anyway, nasa live ko yon. Nahuli yung tear gas. Diba? Bilad na rin itong mga mga taga kay OJC. Ayaw nga pala, batiin natin. Ma'am Nori, happy birthday yung Executive Secretary ng KOJC. Si Ma'am Nori, happy birthday! Kayong mga pulis, ganito ang salubong nyo sa birthday sa namumuno ng KOJC. Kumakanta ng birthday. Pwede niyo siya invite. Sino? Ini-interview siya ngayon sa SMNI. Bahala kayo mag-interview sa kanya. Kasi pwede nangyari. Yung anak niya pumunta dito. Anak niya pumunta dito. Kasi nga, words na Wait lang, may balita kami natanggap. I-report namin. Nagbi-meeting lang panandalian with Mama Hana. Yan. Gago ka, Tore. Ay, sorry po. Sabi ni Ma'am Hana. Ay, hindi. Hindi, may nabalitaan kami. May interviewin kami. Okay? Ito. Tinatakot. Basta. Hindi, gusto ko makita yung tapang ng mga pulis pag dumating ang AFP. Hindi ko po sila pinag-aaway pero tatandaan po natin, mga pulis, pinanindigan kayo ni PRRD. Kaya nga mataas ang sahod nyo eh. Dinoble pa nga, hindi lang itinaas, dinoble. Asan ang paninindigan nyo? Mga brad, yan ang sinumpaan nyo sa taong bayan. Paninindigan. Yung tapang nyo, ilagay nyo sa paninindigan. Hindi sa pananakit ng walang armas. Tapang nyo, ilalagay nyo sa pananakit dun sa walang armas. Sa babae. Ilagay nyo yung tapang nyo sa paninindigan nyo. Alam nyo, di ba? Sino ang matapang na pulis? Yung sasaktan yung babae, ititirgas, babarilin, sasapakin, poposasan. O yung pulis na sasabihin, Tore, illegal na po itong ginagawa natin. Mali ito. Sino ang matapang na pulis? Yung unang pulis o yung pangalawang pulis? Kaya nga sinasabi ko, ang tapang wala sa suntukan. Ang tapang nasa paninindigan. Manindigan kayo mga pulis. Sabi dito, sige, tingnan nyo kung mapusasan yan si Baste pag bida-bida. Tingnan din natin. Sige, pusasan nyo si Baste. Kung hindi, magkagulo ang mga Pilipino.
Hmm. Padating po ang reinforcement ng bandang 5:00 po. Asan ang paninindigan nyo? Ilagay nyo sa tama. Kung pinayagan kayo sa warat, payagan nyo kami sa rally kasi legal. Bien Banatero, sabi niya, tapang lang yan dahil hindi pumapalag in physical ang mga taga KOJC. Oo, at saka alam nila. Nakita nila, wala talagang armas sa mga taga KOJC. Kita nila. Kita nila, hindi sila masasaktan. Pero alam din nila ang armas ng KOJC camera. Oo, kalat ang SMNI sa loob eh. Oo. Kaya hindi nila, yun ang kanilang ano. Pero kung siguro walang camera, baka ubos na kami dito. Imagine niyo kung walang camera, pinagbabalatan na kami ng mga pulis dito, kalat na dugo rito. Babahan ng dugo dito. Kaya nga sabi namin, ikalat nyo. Bans CTV, salamat sa inyong mga Banateros. Thank you rin po, Bans CTV. Thank you sa mga nagpapasalamat sa Banateros at na-appreciate ninyo ang sakripisyo ng Banateros. Maraming salamat po, pero sa palagay ko, ang talagang dapat nating pasalamatan dito, pagtapos na ito at nakuha natin ang tagumpay, ang KOJC. Alam mo, sa tuwa ko nga kahapon, dahil ang tagal namin nakakulong dito sa loob, at nagsisigawan at nagdararally at na-take control ng KOJC itong gate na ito. Nayakap ko si Sir Marlon eh. Sabi ko, Sir Marlon, matatapos din to. Alam nyo ba kung gaano kahirap i-control to? Itong gate na ito. Kalat ang pulis dyan. Itong truck, hindi makalabas. Nasa live ko itong kotse na ito, hindi namin alam sino may-ari niyan. Ipinarada dyan. Binuhat. Nakahalambala yan. Malamang sa mga pulis yan eh. Nakahalambala yan. Binuhat po para maitabi, para mailabas tong mga truck. Dahil hinarang po yan sa gate. Nakita namin kung paano na-take control itong gate na ito. Yan po ay sa sakripisyo ng mga taga KOJC. Tumaya po sila dyan para matuloy ang rally na ito. Para simulan ang rally na ito. Na ito ang mag-spark. This will be the EDSA. Dito po ang lakas ng Duterte. Huwag po natin kakalimutan yan. Ang gamit ng KOJC. Ito po ang magiging sentro. Kung magkaroon man ng rally sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maraming salamat. But I think this will be the center. This will spark. Ito po ang sisimula. Kaya maraming salamat doon sa mga nagpapasalamat sa KOJC. Pero hinihiling ko maraming salamat doon sa mga nagpapasalamat sa Banateros. Pero hinihiling ko na pasalamatan natin ang mga taga KOJC kasi sila talaga malaki sakripisyo dito. Hindi po namin nabalitaan, nakita namin ng dalawang mata namin paano gumalaw to. Paano natayo yung stage, paano natayo yung sound system, paano na-control tong gate, paano dumalo yung pagkain. Lahat yan sa sakripisyo ng taga KOJC. This is not about religion anymore. Hindi ako member ng KOJC. At alam namin, malapit na pong sumaklolo ang mga Muslim. So this is not about religion anymore. Ito yung pakikipaglaban sa mga bangag na mapang-abuso
at hindi nirerespeto ang batas, ang due process. Yan po ang katotohanan niyan. Wala na po silang respeto sa due process. Pag wala na po ang due process, yan po ay military or police government. Sa madaling salita, yan po ay martial law. Yung nangyayari dito ay mistulang martial law. Ang nangyayari ngayon dito sa Davao is police government. Hindi na po batas ang namumuno dito. Hindi na po batas ang pinag-uusapan dito. This is police government. This is martial law. Isipin nyo, gusto nilang i-disperse ang rally. May permit po yung rally. Ha? May permit po yung rally. Wala po itong koneksyon sa warrant nila kay Pastor Kibuloy. Naiintindihan? Kaya yung sasabihin, paulit-ulit, isuko na lang. Hindi. Tapos na tayo dan. That is beyond discussion. Ang usapan ngayon dito, gustong i-disperse itong nagrarally. Kaya kung gusto nyo magpabigay ng tulong, ayan po, kumakain ng mga taga-KOJC ngayon. Ha? Kung gusto nyo magbigay ng tulong, hindi po sa akin, hindi po sa Banateros, hindi po kami tatanggap ng pera, magpadala na lang po kayo ng pagkain para sa mga taga-KOJC, para sa mga magrarally ngayon. Sabi, hindi mapigilan maiyak ang 2 pulis kanina sa pagdadasal. Totoo yun, kahit ako eh. Alam mo, kunwari hindi ako Muslim, pero nagdadasal ang Muslim, kahit pa sabihin natin may kasalanan sila, hindi ko sila gagambalain. Ang ibang reliyon, Katoliko, kahit pa sabihin may kasalanan, hindi ko sila gagambalain habang nananalangin. Magrespetuhan po tayo ng reliyon. 'Di ba? Huwag nating gambalain yung mga nananalangin. Welcome po mga bashers dito, ha? Okay lang po ang mga bashers, basta sana bigyan nyo kami ng magandang argumento. Huwag lang yung isuko si Pastor Kibuloy. Kasi hindi po namin kayang isuko ang aming puso. Dahil ang aming puso ay iisa lang. Sana 2 ang aking puso, maisusuko namin si Pastor. Diba? So, kayo, dukutin nyo ang aming puso. Kasi si Pastor ay nasa puso ng bawat isa. Okay? So, the last time I check, isa lang ang puso ng bawat isa. Ralph, asa ng mga taga-ABS-GMA? Wala yung mga yan. Hindi naman kinukuha ang panig ng Itong GMA, binali-balita daw tungkol sa may na-rescue sila. Mamaya may interview kami tungkol dyan sa rescue na yan, ha? Abangan ninyo. Ayan po, kumakain na po ang mga taga-KOJC. Ang mga rallyista. Sa mga gustong tumulong, wag po pera. Padala na lang po kayo ng pagkain dito. Wag nyo idaan sa amin, ayaw naming damaan sa amin. Banateros hindi tatanggap ng pera na donasyon. Diretso nyo po sa kanila. Ayaw namin humawa kasi ayaw namin na mapag-anuhan pa kami na baka mamaya ay mangungumisyon kami. Hindi po, diretso nyo na po sa kanila. Maganda kung may kakilala kayo mga taga Davao at kayo nasa ibang bansa, may kamag-anak kayo, utusan nyo na lang na magdala ng pagkain dito. Huwag po natin kakalimutan na sa mga katulad ko na hindi member ng KOJC, isama po natin sila sa dasal. Lynn Prinsipe, maraming salamat po. Lynn Prinsipe, at may nakaalala. Thank you, Lynn Prinsipe. Seriously, huwag niyo pong kakalimutan ng mga taga-KOJC
sa mga katulad ko na hindi member nila na isama sa dasal, isama sa inyong sakripisyo, dahil po sila ay nagsasakripisyo to spark. Wala naman nag-i-spark eh. Ng rally, wala. Kahit yung maisog, alam natin, karamihan doon, taga kay OJC. Kaya nga, ginulo tong kay OJC para hindi na makapag-focus sa maisog eh. Di ba? Kaya kita nyo, nabawasan ang maisog. Mabuhay kay OJC, sabi dito ni Alex Soriano. Hindi ako Dabawenyo pero ang support ko at puso ko sa inyo. Same thing with me. Hindi po ako taga Davao. Hindi ako member ng KOJC. Alam mo, ang success ng isang reliyon nasa prayer warriors. At lagpas isang linggo na po kami dito. Nakita namin kung gaano kadalas manalangin ng mga taga KOJC. Dinig po namin eh. Kasi kahit pagtulog namin, dinig na dinig po yung kanilang speaker. Marami, alam mo sa katunayan, even yung mga bangag vloggers, tatakot na sila eh. Kasi pag naging successful tong rally na to, anong gagawin nila? Diba? Sisip-sip naman kay Sarah. Yan ang totoo dyan. Kasi alam nila, ayaw nila maging successful tong rally na ito. Dahil itong rally na ito ay posibleng maging mitya ng pagtanggal sa mga bangag. Tama, JB Belmores, wag na magpabudol kahit kailan. Sabi dito, harapin niya yung kaso niya para tapos na yung rally na yan. Hindi po. Wala pong koneksyon yung kaso niya at saka yung rally. Kahit harapin niya o hindi niya harapin, kahit mahuli o hindi mahuli si pastor, yung rally po ng KOJC tuloy. So, lawakan po natin ang argumento natin. Ngayon, kung hindi nyo po kayang lawakan ang argumento nyo mga bangagers, lipat po kayo sa ibang vlogger. Yun na lang panuorin ninyo. Doon po pwede yung ganyang argumento. Pero dito, I'm sorry po. Mali kayo na napiling ng vlogger. Walang koneksyon yung pagsuko at yung rally. Meron pang bashers? Sige, welcome. Basta ano ha? Wag lang yung isuko nyo, yung ganong argumento. Bigyan nyo ako ng, pakita nyo sa mga viewers ko, viewers natin, pakita nyo. Doon sa mga bashers, bigyan nyo ako ng magandang argumento. May nagsabi dito, sa Davao, bawal manigarilyo pero legal ang rape. Sabi ni Mang Tonyo, sasagutin kita ngayon. Yung nagyosi sila, may video. Ngayon, meron ka bang video na nang-rape si pastor? Kung may video ka nang-rape si pastor, tapos na usapan, iiwan namin tong lugar na ito. Pakita nyo ang video na nang-rape si pastor. Ayoko ng kwentuhan ha. Gusto ko yung video. Ilabas nyo na nang-rape si Pastor Kibuloy. Nilabas na namin yung nanigarilyo sa loob ng compound. Pulis yan ha, nanigarilyo sa loob ng compound. May video po. Kalat po sa SMNI. Pati yung nag-spray na nakatalikod, ang inisprayan niya ay may edad na babae, si Ma'am Nori. Kalat po yan sa SMNI. May video po. Sige. Antayin ko, sino nagsabi nun? Na legal ang mang-rape. Patingin ng video.
na nang-rape si pastor? Patingin. Patingin ng video. O, eto, sabi, sus, pag nahuli na si Kibuloy, kahit 1 taon kayo dyan mag-rally, okay lang. Hindi. Maniwala ako sa inyo. Eh, wala na nga yung focus ng mga pulis doon sa loob eh. Nandito na eh. Takot po si Marcos sa rally. Ngayon mo lang nalaman, ilang may sugpo ang inawat ni Marcos. Coach, hindi po ba uulan dyan? Dito po sa Manila ang lakas ng ulan. Eh, hindi ko alam. Pero mainit po ngayon. Maliwanag ang langit. Mukhang nakikisama ang langit at talagang gustong matuloy itong rally na ito. O si Boss Dada daw, inispray nakatalikod. Correct. Kaya ang gusto nila, nakatalikod eh. Talikod, tumira. Di ba? Yun naman ang totoo doon eh. Pakita natin ang loob ng KOJC ngayon. Ayun po yung loob. Ito po yung school. School po ito eh. Ito po yung gustong pasabugin. May area dito na gustong pasabugin ni Torre at ni Marbil dahil naniniwala sila may tunnel sa loob. 'Di ba? Ang utak eh, no? Yan po oh. Nakakalat na sila dyan. Halo-halo na po. Hanggang sa ibabaw ng truck may nakaupo para bantayan. Yan po ang sitwasyon ngayon. Sana po yung mga taga Manila na pupunta, dumating na kayo. Magsidatingan na po kayo, nandito po ang gera, nandito ang aksyon. Eh sana naman, magsipunta kayo dito. Ganyan po kaganda yung lugar dito. Ang tanong ko nga sa kanila yung tanong namin sa pulis, bakit hindi nyo rin ma-call out si Marcos magpa-drug test? Duwag ba kayo? Ang kaya nyo lang ay yung mga walang power. Nandun yung mga pulis oh. Napapaligiran kami ng pulis, pero mapapansin nyo, ito yung mga pulis oh. Mapapansin mo ito mga taga KOJC. Binabantayan yung area na hindi makapasok yung mga pulis. Yan, yung mga nakapayong, mga taga KOJC yan. Ganyan po ang sakripisyo nila. Maraming salamat KOJC. Ang ganda na sinabi ni John Dragon, huwag mag-surrender, na-dismiss ang anak ni Remulla may evidence, tapos kay Pasto, puro script witness. Correct. Sabi dito, hindi lang taga Manila pupunta dyan, pati taga Sibuyes. Sana po dumating na po kayo bago pa dumanak ang dugo rito. Dahil ako'y nagising sa microphone ulit ng mga pulis, nananamba na i-disperse daw. Anong sagot? Meron kaming permit kay Mayor Baste. Sabi, Coach, nagsalita ng ina sa 2 anak niya na pinapreskon kanina nila Torre ay hindi daw totoo na biktima sila ng mga pulis. O, totoo po yan. So, mag-e-end live na ako ngayon kasi i-interviewin ko yung nanay. Ha? So, sige po. Balik po kayo at sana doon sa mga hindi ka pa po subscriber, mag-subscribe po kayo ha.
Subscribe po kayo. God bless everyone. Kita-kits po tayo. Pahinga lang 15 minutes and then magla-live ako. Abangan po ninyo, ha?